Di ba natin iniisip ilang years na every time na lang gano'n and yung flood control na budget, lagi natin naririnig sa news. Pero naiisip kaya natin yan 'pag eleksyon habang namimili tayo ng pagshe-shadean. Hello sa lahat! Ako si Jenny Beth. At ako naman si Fiona. Hello! Welcome sa Modern Marites Podcast, kung saan ang chismis ay may sustansya. Yes, kailangan may sustansya ng chismis ngayon kasi dapat meron tayong mahalagang pananaw sa buhay. Kaya ito kami ngayon, puma-podcast, Michika, bilang inyong mga modern marites. Tayo na to eh. Ay na to. Ano na to? Mga modern marites. Like I've been writing about this, I've been commenting about this for so long. And ang highly anticipated nito eh. Yung nagkwento ko nga, diba? 2023 pa lang, buzz, ano na siya, hindi lang siya nagbabuzz, hindi lang siya buzz, ano siya talaga, parang spoken outright, straightforwardly that for 2 years, El Nino, tagtuyot. And then, which means, after those 2 years, bali 2025, magbe-brace talaga ang mga tao sa sobrang wet season. Like, grabing volume ng ulan. So, imagine 2023 pa lang, ano na yun eh, dinudot-dot na yun ng ano eh, ng pag-asa eh. And then, yun nga, nung napansin ko na nitong summer, yung April na, sabi ko, April pa lang yan ah. Di ba, April, totally, ano yan, ang bihira Height of yan. summer. Oh, height ng summer siya. So, ngayon, sobrang init pa din, yung usual, pero umuulan siya. So sabi ko, this is a different kind of summer. It is a different kind of April. Umuulan-ulan siya. Tapos, hindi lang, ano siya, yung ulan na would last for an hour, ganyan. Hindi lang ambon. Tapos, yun na. And then, come May, ang bilis na ng summer. Usually, di ba, ang tagal nagrereklamo ng mga tao. Ang init, ang init, init. Ito hindi. Ang bilis lang. So, nung nag-ano na, kaya yung parang yung frustration ko is, Mali nga yung paggamit natin ng term na summer eh. di ba? Kasi 'di ba hindi naman talaga wala naman talaga tayong summer, 'di ba dry and Wala, wet season tayo? oo. Ibig sabihin humaba yung wet season natin. Kasi Mm. nga 'di ba parang westernized. Dahil wala naman tayong four seasons. Yes, Wala naman oo. talaga hindi naman talaga Saka equivalent yung pinaka-connected. summer. Oo. Oo. So parang ano, yun din yung sa vernacular natin, 'di ba? Pero yun nga 'di ba yung effect ng warming na a warmer world means a wetter world. Yun yung hindi Mm. nagigets when it comes to global warming, to Oo. climate change. Pero balik tayo sa elementary science na, 'di ba? Water cycle. Oo, ano yun? Evaporation, Yes, oo. Mas um, mainit, pwede evaporation. condensation, Mm. precipitation. 'Di ba? Inaral natin 'to. Inaral 'to Mm. lahat ng nag-elementary ay dumaan dito. Mm. Pero And yung gravity in terms of, yung kasi nga 'pag sinasabing global warming iniisip lang, eh, di mahaba yung summer, mahaba yung tag-init, yun yung misconception. Yung mm. weather system is madi-disrupt, so yung cycle niya madi-disrupt. Mm. So, magiging unpredictable. Basta meron yan na mga curve na parang, di ba may normal distribution statistics. Nagmo-move yung curve niya ng normal distribution niya in terms of mas yung average temperature, naging nerd, at saka yun nga yung mga pag-ulan-ulan. Yung mga severe weather Oo. conditions. Eh, hindi literal na wala siya sa normal distribution. Statistic Oo. pa lang. Oh, di ba? Yan. Kahit nga, 'di ba, kumbaga kahit nga hindi wala yung jargons, parang kung ano yung yun yung nagme-make sense talaga eh. Kahit na wala na yung ano eh, parang just by observation, 'di ba?
nararamdaman naman yung disruption eh. Nararamdaman yung ano eh, nararamdaman yung changes. 'Di ba nga kaya nga nasabi, nung bata kami, kahit ano yan, kahit tanghali, kainitan ng tanghali, nasa labas pa din kami, naglalaro pa din kami. 'Di ba? I mean, yung ganong Tingnan mo lang nuance. yung mga damit Oo. ng mga lumang litrato ng mga Pilipino. Mm. Hindi naman tayo makakapag Maria Clara outfit. Yung Exactly! oo, Exactly, 'di oo. ba? Hindi makakapag Oo. ganun kung ganun kainit. Mainit, Hmm, tropical, yes. oo. Pero hindi ganun kainit. Meron akong nabasa, ito na naman, nerd na naman. Parang kasi nagbago na nga, I mean, marami namang points in Earth history ang climate change. Kaya nga, before, yung Sahara, hindi siya desert. Kaya nga, merong mga nahuhukay doon na mga, 'di ba, remains ng, flora and fauna. Kasi hindi siya like forever na desert naman. Pero merong, na may mga modeling. Hindi modeling like this. Ibang modeling. Modeling na na ang 'di ba sa Mindanao siya, hindi siya bagyuhin. Mm. Kasi nga meron na na kung saan talaga dadaan yung bagyo, kung saan yung Oo, tropical. Magmo-move kasi yung ganon na oo. kung saan yung parang pinaka-tropical yung weather Mm. system. May areas na parang magiging mas malamig sila. Ang predicted nga is sa Europe possible yun na mangyari. Magmo-move kung saan yung areas na tropical at kung saan yung magiging severe yung desertification. Yan yung nangyayari sa Sahara, kaya siya naging desert di ba? So may mga ganun na So parang ano yung impact nito? Mababa yung ito yung hindi naiintindihan ng mga tao. Lahat po Mahirap. affected, hindi lang porket binaha or hindi tayo nakapasok at no work, no pay. Pero isa yun sa parang personal impact sa atin when it happens. Pero overall, because of climate change, we're talking about trillions of US dollars worth, ha? Globally na mawa-wipe out in terms of value because hindi masusustain ng mundo yung effects ng climate change. Mm. So, it means yung destruction on mga pananim, houses, 'di ba? Nagbabago na nga yung insurance industry, 'di ba? Mm. Imagine mo kung ilang inanod na sasakyan dahil sa baha ngayon. Lahat ba yung mga cover ng insurance? Oo. Ha? Kagabi nga may pinakita si Kevin na video, sasakyan. Alam mo yung inano nila eh, kahit na mataas yung baha, inano nila, sinugod pa rin nila. So, pinutuloy. Wala, hindi talaga kaya kasi may Ayan. parang merong current, parang may current yung baha. So, inanod sila and dahil nga may current, Nag bumaliktad. hmm, Oo. And then, pagkabaliktad, napunta sila malapit sa nahulog sa creek. And yun, walang nag-survive. oh, Ang daming tao sa paligid kasi nga may nagsi-swimming-swimming na mga bata, may mga ang bilis ng pangyayari, ang bilis ng mm. pero yun nga, grabe ang daming before parang hindi siya masyadong 'di ba, kahit dati hindi siya, um, alam mo yun yung yung baha, hindi siya masyadong tinatopic eh. As far as what I remember nung mga bata tayo, 'pag sinabing bagyo is more of mga puno na uproot, Mm. tapos Lumilipad na mga bubong. mga bahay na nasira, 'di ba? More of gano'n, mga kuryente na mga Bumabagsak yung poste, poste. oo, gano'n. Pero yung baha, hindi ko siya talaga yung tipong baha na like devastating, super duper duper devastating, yung large scale.
na baha. Parang never ko siya naalala before. Kasi like, Before even, 2000. di ba? Diba? Anytime before 2000. Oo. Wala nga sa ano natin na nagdudulot ng ganito katinding baha ang habagat. Pero Oo. recently, hindi nga recently, the Oo. past 20-25 years, Ongoy. Kaya after nga yung, Ontario, tapos sa habagat, tapos, diba? yes. Oo, Oo. marami habagat. Pati last year, diba? May Oo. habagat din last year. Oo, meron. Yung, And, wala siyang pangalan. Yung pa yung ano vague sa oo. bagat. Hindi siya katulad ng bagyo na pinapangalanan natin. So, grabe yung paghahanda. Gabi ba? Exactly, oo. Diba? Diba? And, and to think, sa ano, since nabanggit natin yung paghahanda, ilang taon na ba tayo naghahanda? And ano ba yung coverage ng paghahanda? Sa Facebook nakikipagpatayan tayo sa COMSEC, 'di ba? Sa comment section Mm-mm. para sa mga kandidatong pinagboboto natin, binoboto natin. Grabe tayo, mga inaaway na natin yung mga kaibigan, mga kapamilya natin for this politicians. Pero yung ano ba yung dulot nila? Ano ba, naiisip din ba natin sila pag ganyan, hindi tayo, pag pinapasok na yung mga bahay natin ng baha, pag nasasayang yung tuition na pambayad natin kasi nakukulangan yung ano, yung pagpasok ng mga bata. Hindi naman lang sa ano, hindi naman yan sa na natutunan nilang lesson, hindi. I mean yung the avenue for kids to have to meet their classmates, to have fun at school, wala na yun. Kasi, so nasa-stuck sa bahay. And yung worst scenario is, wala sa bahay, nasa evacuation center. And additional strain na naman yun eh, sa mga bata. At syempre sa bawat pamilya, lalo na kung may elderly, merong may sakit. And through this, di ba natin iniisip ilang years na, every time na lang ganun. And yung flood control na budget, lagi natin naririnig sa news. Pero naiisip kaya natin yan pag election habang namimili tayo ng pagsishade na Ay, kandidato. may nabasa ako about that. Tapos alam mo yung, Sabihin mo para mag-time out. at saka ang pinaka dito, ang pinaka takeaway ko sa pagbabaha na to, with the wise words of Olaf from Frozen to Water has memory. 'Di ba? Water has Ay, memory. 'Di ba kung saan binaha, expect mo babahain uli 'yon. oo. Tapos 'di ba yung Project Noah naman, pinakita naman nila kung saan talaga yung mga babahain, so may proof, 'di ba? Tapos yung may nabasa ako na parang yung concept of flood control is rooted on the idea that we can dominate water. Pero water has memory nga, 'di ba? Haharangin mo, gusto mong harangin, dadaan pa rin 'yan kung saan niya alam, saan niya naaalala na doon yung daanan niya bilang tubig. 'Di ba? So parang we should shift the mindset daw to management, flood management, water management. Paano i-manage yun? 'Di ba? Yung Kasi mga parang toxic ex lang yan, di ba? Toxic jowa lang yan na, alam mo yun, unless gumawa ka talaga ng, yung manggaling talaga sa'yo yung gawan mo talaga ng yung may purpose talaga, yung pinag-isipan mo talaga paano siya hindi makakabalik sa'yo. Kasi alam na niyan eh, alam na kumbaga kung ex mo, alam na niyan saan, anong kiliti mo. 'Di diba? ba? So like, ganyan din yung sa tubig. So, expect na natin kung ano yung mga bahain, mabahain pa rin, not unless something changes. Another thing, masyado na tayong maraming, 'di ba? Kasi nga, ang pamantayan natin ng mahusay na gobyerno is pag maraming projects. Kaya nga laging yung mga road widening, laging inaayos ang daan. Laging inaayos ang daan, 'di ba? Bubungkalin tapos ayusin na naman. Pero that itself, kung hindi pinag-iisipan na bawat semento
na inilalagay mo sa ginagawa mong kalsada means na yung natural na lagusan ng mga tubig, daanan ng tubig is nawawala, 'di ba? So, bakit may areas, for example, BGC na hindi naman binabaha? Kasi 'di ba mayroon yun sa ilalim na parang containment na nafa-flush out talaga nila yung tubig. So, hindi ibig sabihin, wag na tayong gumawa ng daan. Gawin na lang nating lupa-lupa. Hindi yun, pero mas malalim na parang pag-aaral. Dito Yes. yung iba dito, ang ginagawa nila is sa Europe tinatanggal nila yung daan, ginagawa nila na parang garden. O kaya ginagawa nila na may daan pero it's not for cars. Para nasi-share with nature yung space. Also, matatamnan, tapos ma-attract ulit yung mga pollinators, ganyan-ganyan. Tapos, meron siyang natural na canals or parang man-made na canal, pero pagka bumuhos ng matindi yung ulan, hindi aapaw, parang may dadaluyan yung tubig. Yan. Factor na rin yung basura, yes, of course. Pero ito yung mahirap kasi nasisihin lagi natin yung sarili natin. Vague yung concept ng we have to do something. Parang if we are continuously stuck in a system na hindi naman nako-kolekta, nase-segregate, Yes. wala ka ng masyadong options na hindi naka-plastic ang mga bagay-bagay. Hindi naman siya nako-collect, hindi naman siya nare-recycle or whatsoever. May ganun pa rin na tendency. Parang systemic yung problema. Yes. Oo. Hindi lang to. Of course, nagmamatter yung individual action. Huwag kang magtapon. Itapon mo sa tamang basurahan. Pero kung yung natapon mo na yon hindi naman kinolekta, o kaya kinolekta man pero tinambak lang rin somewhere na kapag ka umulan, pupunta lang rin yan sa mga creek, di wala din, di ba? So, systemic talaga Yes. yung problema. So, vague yung yung we should be doing, yung tayo yung may kagagawan nito. Huwag kasi tayong magkalat. Kahit gawin natin yun for as long as hindi na nasusolve. Parang nagsasayang tayo, back to zero tayo sa efforts. Kasi parang babalik tayo dyan sa usaping ano yung role ng gobyerno at ng public, 'di ba? Kasi lagi yung sinasabi, wag lang iasa sa gobyerno. Parang lagi natin Ba't pa natin tong sila pinapasahod? Oo, kasi halimbawa 'di ba, parang ito pa lang yung pinag-usapan natin off cam, na sabi ko nga yung content creators na yung ginagamit yung platform nila to discuss about what's going on. Halimbawa, itong nangyayari ngayon, merong mga content creators na parang they use it nang parang hindi siya, at least for me, for us, hindi siya appropriate, 'di ba? And it seems that the general public is ganun din yung ano nila, Sentiment. yung sentiment nila tungkol dun nga yung sa condo something. So dun parang gusto ko talaga kasi nasi-sway nila yung emotions ng public. Yun nga, may platform sila. I would rather that they call out public servants. Ito ganito, hindi na kayo hindi kayo gumagalaw, hindi kayo ganyan yan. Compared kasi gusto ko din yung ganyan ng mga donation drives. Kaya lang honestly, for someone na Lagi ka for naman nagdo-donate. years, lagi ko yung ginagawa, like ako nag-initiate ako mga donation drives, and alam mo yun, yung parang napansin ko, parang at least for me yung sa ko is parang nai-enable na lang kasi natin na Yes! di ba yun nga yung sinasabi mo na we have to do something, parang tayo na lang ba lagi mag-initiate, parang kailangan ba Sanay gobyerno kasi sa ganyan. I mean, di ba? aggressive. Pero sa lahat na lang, 'di ba? Kaya nga, dapat wag kasi kayo
pagtapon ng basura. Sa lahat ng bagay, no? Pati yung pag-aalaga daw sa, bawal mag-abandon ng, yung gusto ni Ping, di ba? Hindi Oo, ba? ng mga Ano, magulang. Oo, magulang. This is a different topic. Pero di ba, parang same Yun thinking yun. na Mentality. parang hindi kaya naming isolve kasi wala tayong nagawang effective na program para Oo, for ma-ensure the health. na in terms of flood control, flood Yeah. management o kaya whatsoever, disaster relief and whatsoever, versus yung sa another topic nga yung sa 'di ba pension yung problema diyan dahil Yeah. people cannot live off with their pension dahil hindi enough. Kasi klaro dito, nakita ko naman, alam mo yan, yun yung pet peeve ko pero different na episode na lang natin. Kasi nakikita ko talaga how parang yung generation before us, yung parents ng partner ko, they continue to be parents to their Mm. child, to support in whatever. Yan yung normal dyan, di ba? Hindi siya nagfi-flip. Yun yung ibig ko Oo. sabihin, hindi siya nagfi-flip. Once na Oo. nagsisimula ng magtrabaho at kumita ang isang anak, yun. Hindi to hugot dahil sa personal kasi maluwag naman sa loob kung kaya naming i-provide. Pero igawin mong mandato para sa lahat, hindi naman lahat may Yung, mabuting magulang na oh, or capable ka bumuhay ng magulang at anak, sandwich generation nga, di ba? Anyway, yes. na lang kanya-kanyang diskarte. Yun, diskarte. Yun, ayoko na ng mga words na yan. Diskarte, resilience, ano pa, Resilience. donation. Meron kaming guest expert. May sinulat siyang book, parang climate politics. So, gusto ko yung sinabi niya on resilience. Sabi niya, tigilan na daw natin gamitin yung word na resilience. Kasi parang, ang problema with resilience is parang paglampas dun sa sitwasyon na naging matibay ka at nalampasan mo. Pero hindi siya about parang paano mo siya aayusin. Oo. Hindi na-address Hindi yung siya na-address. It's only about yung attitude natin towards ma-overcome yung situation while you're at it. Oo. Alam mo yun nga, yung ini-indicate ng resilience is grabe na siya. Grabe na yung nangyari. That's why you had to be resilient. Kasi ang grabe na. When in fact, pwede naman hindi umabot sa grabe. Hindi naman kailangan maging resilient. Kailangan lang mag-go through yung as is, alam mo yun. Ang nangyayari kasi, ladies and gentlemen, kung hindi nyo alam ang gaslighting, ito yon. Ito yon. 'Di ba? Societal gaslighting siya. Hindi lang siya sa relasyon. Pero 'di ba, supposedly meron tayong good relationship with the government. Kaya nga natin sila ini-elect. Kaya nga sila tawag public servant. Pero Diba? parang una sa lahat, nagluluklok nga tayo ng mga tao na who lacks enough education about critical topics. Parang mas mahilig pa ata tayo mag-aral at magbasa sa mga to. Yung frustration natin napaka taas, not because hindi nila alam, maybe they don't know what to do or wala din naman silang pakialam, pero sabi ko nga yung boto talaga natin yung best, most powerful climate action. And Yun, di ba, naboto na natin sila. Let's not stop at that. Binoto natin. That's why the more trust dapat na binigay natin sa kandidato natin or hindi nga dapat natin sabihin kandidato natin the more trust we put at binigay. We don't owe them anything. They owe us. And more than anyone, kung sino pumoto sa kanila, kayo nga dapat sumisingil. Di ba? Dapat kasi kayo nakaka-feel ng sense of betrayal. Oo. Na bakit ako nakalubog sa baha? Oo. Bakit ako mag-spend ng day sa evacuation center? Exactly. And I hope na ganun. Kasi sinasabi natin na napapansin natin na hindi ganun because look at what's going on ngayon, di ba? Parang walang masyadong nako-call out.
yung sarili mong dapat ano talaga kandidato mo, call out mo. Dapat ang pagulong. Diba? Parang, kasi normal naman talaga na yung mga hindi mo binoto, papansin, anuhin mo talaga, di ba? Babantayan I-criticize mo, mo, oo. criticize mo. But, what if we start practicing yung mga binoto natin, tayo yung maging first na, Answerable sila sa atin. na critics nila. Kasi, parang ano yan ginawa mo, and you expect them to be, to be true to their words. Gising, So, tinun. yan. Ayan ang makalain mo, di ba? Buntong hininga. Oo. So, yun. I have so much to say about this. Buti na lang na ito yung topic natin ngayon. Kasi at least nakapag-decompress ako. Tapos, May ban. send ako sa'yo na basahin ko na nga lang. Basahin mo. Ito, post ni Dr. Pamela Kahilig, leading projects on disaster resilience, climate justice, and co-design in Pinay ito ha. Nasa niya, in the past decade, the Philippines has spent 1.14 trillion pesos or 24.6 billion USD on national flood control, excluding additional funding for local governments, Metro Manila, and other programs. Yet flooding remains catastrophic. Why? Here are some recurring issues I've observed across field work and practice. Building on floodplains. We continue to build over ancient water paths and seal the ground with concrete. Ito yung sinasabi ko kanina. Reducing the land's ability to absorb runoff. Dams and drainage, often shaped by political interest and profit-driven development, create a false sense of safety until the water takes back its course. Lack of safe, affordable housing. Ay, naku, yung mga nakakondo dyan, mag-Netflix. Social housing gaps and shortages from the poor to settle along rivers and estuaries. So, tumira ka sa ilalim ng ng tulay. These are high-risk areas where poor drainage turns rain into a recurring crisis. Destroyed upper watersheds, forests, and grasslands regulate runoff and prevent erosion by cushioning raindrops. Their destruction, driven by extractive industries and short-term economic interest, also accelerates downstream flood peaks. Insufficient and ignored evidence. Ay, lagi naman to. Some towns cannot afford hazard monitoring. Others dismiss land subsidence or sinking. Often traced to aquifer depletion and poor urban planning. O yan, urban planning, yan pa. Diba? Kinaya sa BGC, sa iba hindi. Sa root cause of flooding. Especially in places like Manila Bay with the Dolomite Beach. Eto, over-reliance on hard infrastructure, hard engineering solutions have a role. But evidence shows non-structural measures like early warning systems and land use policy. Ay, lalo tong land use. Sobra. Videos are often more effective. Still, politically expedient and profit-obsessed projects continue to dominate. Next, exclusionary planning. Despite clear links between exclusion and disaster, we continue to marginalize indigenous and local knowledge and flood risk management. Next, substandard, ill-maintained flood infrastructure. Lagi naman Next, intensifying climate hazards. Ayan, kung meron pang climate change denier dito, ay naku, lumipad na kayo sa Mars. Di natin kayo kailangan. Yun nga yung last, a flawed paradigm. Sabi ko nga na about sa flood control versus flood management. Flood control aims to dominate water. Flood management works with it. Water remembers, sabi nga ni Olaf. Containment fails. Flow must be respected. And so, sabi niya, I write as an anthropologist of climate disasters, but solutions do exist, many rooted in indigenous and equity, centered approaches that embrace nature, technology, public accountability, and social justice. Yung ano naman talaga, 'di ba? Kung baga susumahin talaga 'yan, yung mga sinabi niya. It's all ano talaga pointing to those who create public policies. Yun naman talaga yun. Ano to
force majeure, hindi majeure, ano tawag na, 'di ba? Parang this is a natural disaster. And Hindi, wag na tayo, nga daw natin gagamitin yung term na natural disaster. oo. I Anthropocene to think, ito eh, so man-made to. Hindi oo. cloud seeding man-made. Isa pa yun na kalokohan. Hindi makakapag-produce ng ganitong typhoon at saka habagat ang cloud seeding. Pero kumbaga kung sa layman's term ba, this is beyond what an individual, ano, can Contribute. do, 'di ba? Oo, this is something na hindi kahit na ilang grupo kayo, as long as public kayo, wala kayong hold sa policy making ng public policy making. Hindi mo to makokontrol. So, yun nga kung ibabase dun sa nilista niya, ipino-point out talaga, ang major shareholder nito is yung gobyerno kasi siya yung ano eh, Pero may pinakamagagawa. siya yung may magagawa. And ang magagawa natin is yun nga sinabi mo kanina, to vote. Yun talaga yung to vote for better people na alam gumawa ng public policy. Oo. Yung gagawa ng proper na systems that benefit all of Oo, us. oo, 'di ba? Yung mga public servants, the operative word is serve, Diba? is to to be proactive in knowing what is flood management and what is flood control, to know the difference. Kasi for sure, if we ask these people, 'di ba? If we ask these people who are in front and center sa pagpasa ng mga public policies, especially yung mga related to yun nga yung na-mention, yung sa infrastructures, yung sa land, 'di ba? Yung yun nga, alam ba talaga nila? Do they really know? And for them to know, kasi hindi naman kailangan, sige, hindi naman kailangan na totally alam nila. But if they really are after the welfare natin, they will. Alam mo yun, Mga maanuhin. pinagpapasalamat lang din nila na hindi binabaha yung ano nila. Parang yung mga nasa condo na nag-net. Oo, di ba? Oo. Kasi Kung hindi lahat na nila, lang ng politiko, ng government officials, ganun yung thinking na hindi ko kasi nararanasan so ano eh. Kaya hindi kasi nila naisip pain pa, point. 'di ba? Parang hindi mo kailangang ma-experience para maisip yung suffering, Oo. yung na nahihirapan yung mga tao na ulit-ulit na lang nilang ano. Pero 'di ba, tangina, ay, sorry. Aralin niyo naman. 'Di ba? Kakagalit kasi. Oo. Parang ang Touch dating some eh. grass. Yun nga, di ba? Touch Yun nga, touch some grassroots. Grassroots approach. grassroots. Yan. Grassroots approach. Bumaba. Hindi naman kailangan na na-experience na pain point mo yon. Hindi naman kailangan na ikaw yung marginalized sector ng issue na yan. Pero, nasa ano ka eh. You have the Nasa power. privilege position ka to do Sa privileged position. something. Kasi, di ba, ang daming nakakaano ngayon, daming ayaw maraming nagagalit sa gusto na lang daw ng mga tao ayuda. Kaya yung mga taong gusto ng ayuda, wala naman yung alam sa ano eh. I mean, they don't know the difference between flood management and flood control. Hindi nila alam mo yun, hindi nila nako-connect yan. And, dito na tayo. Namamanipulate kasi nga. Kasi if really the powers that be, ang habol nila is to really ease the life of, the public, saan nila gagamitin yung public funds? Diba? Ano nga eh, ang tingin ko nga sa UDEP ang front. Oo. So, ang tingin ko kasi sa ayuda is it's something na masyado nilang hina-hype. So, the middle class will, yung pag-aawayan nila ang middle class, ang working class with the poorest, with the most marginalized recipients.
di ba nga, sabi nga ni The Great Wizard of Oz, nothing unites the people with a common, other than a common enemy. Di ba? Mm. So, gusto, gusto nilang i-perceive natin, nakaaway natin ang poor and marginalized just because they are recipients of ayuda. Pero walang power yan to create the laws, to create systems that will uplift everyone's lives. Hindi naman ikakayaman ng mga yan yung pagiging recipient ng ayuda. Yes, nakakainis na bakit yung taxes natin napupunta sa kanila. No way, may taxes ako mapupunta dyan kasi lagi may padala o may pinapasahod. So, 'di ba? I'm not even escaping that fact. 'Di ba? Kahit wala ako sa Pilipinas. Parang ganito yan eh. Yung nalaman mo yung asawa mo nagluloko, nagmo-motel siya, tsaka yung ano niya, nagmo-motmot siya, tsaka yung kabit niya. Analogy mo talaga. Tapos nagalit ka dun sa may-ari ng motel. Hindi na nga sa may-ari dun sa receptionist ng motel. Kasi ba't niya hinayaan na mag-check-in? Diba? I mean, walang, ano bang ano niya, diba? Yung parang nami-misplace natin yung ano natin, yung galing natin. May misplace natin yung pagiging critical natin. May misplace natin, misdirection nung concern natin kung saan dapat Napamukha natin. kasi nila na ang ayuda is a form of thievery by the poor to the working class. Oo. Similarly, parang kumari sa US, kung lahat ginigiit na isinisisi sa immigrants, tayo naman isinisisi natin sa poorest. Nakakatanggap ng ayuda. Tingnan nyo kung gaano ka demonyo yung gano'n na idinidikdik sa utak natin na magamit tayo. Ang klaro niya. Pero for some reason, kasi blinded tayo with our faith in some people. Yeah. Instead na we see each other as tayo yung divided, tayo yung united front. Parang tayo mismo yung ayaw nilang mag-unite ang working class at ang lower class, ang poor. Ang general public, iisa lang tayo, iisa lang hilatsa natin. Pare-pareho lang tayong walang power to create the laws and the systems. Pero pag nag-unite tayo at sinabi natin, hindi, ito ang dinidemand namin dahil answerable kayo sa aming lahat. Nakakatakot ng mga yan. So Marxist, no?